Isipin mo to sandali. Di ba may mga leader na kahit matagal nang wala sa posisyon, parang andyan pa rin sila? Ramdam na ramdam pa rin natin yung epekto at legasiya. Tapos may iba naman na ang ganda-ganda ng simula, ang lakas ng dating, pero parang bula, biglang naglaho sa alaala. Ano kaya ang pinagkaiba? Diyan yata umiikot yung tanong na anong mahalaga sa ating lahat? Ang pamumuno ba nasusukat sa ganda ng simula o sa tibay ng pagtatapos? Kasi sa mundong sobrang bilib sa mga big launch at mabilis na panalo, madalas nating nakakalimutan yung kahalagaan ng pagtatapos ng maayos. At tamang-tama dahil ang susuriin natin ngayon ay isang napaka-interesanting manuskrito na ibinahagi mo. Ang titulo niya ay The Call to Finish Well. Simple lang yung ideya pero grabe napakalalim na ang tunay na sukat ng isang leader hindi yan nakikita sa kislap ng simula kundi sa katapatan hanggang dulo. Katapatan sa integridad, sa pagtitiyag, at sa epektong iniiwan sa iba. At ang ginagamit niyang angkor or sentral na halimbawa ay yung pamamalaan ni Apostol Pablo sa mga lider ng Episo, yung nasa aklat ng mga gawa, Kabanata 20. Sinasabi rito na para itong isang masterclass sa pamumuno na valid pa rin hanggang ngayon. At yan mismo ang misyon natin ngayon. Susubukan nating himayin at bigyang buhay ang mga konseptong ito. Titignan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagtatapos ng maayos sa practical na paraan. Gagamit tayo ng mga halimbawa mula sa source at kung paano ito nag-a-apply sa mga modernong leader. Ang pinakamahalagang tanong para sa iyo habang nakikinig ay ito. Sa sarili mong paglalakbay bilang manager, magulang o community organizer, paano mo isasabuhay ang mga prinsipyong ito? Sige, umpisahan na natin. Ang unang malaking hamon na inilalatag ng material ay laban sa karaniwang sukatan ng mundo sa tagumpay. Alam mo na, yung mga titulo, yaman, kasikatan. Sinasabi rito na may mas mataas, mas makabuluhang pamantayan. Pero ano ba talaga yon? Sabi nga, ang tunay na sukatan ay hindi yung mga nakasabit na medalya, kundi yung faithfulness o katapatan. At hindi lang katapatan sa gawain, kundi katapatan sa mga taong ipinagkatiwala sa'yo. Ikinokonekta nito yan doon sa pamamaalam ni Pablo. Pansinin mo raw, hindi niya ipinagmalaki yung mga simbahan na naitayo niya o yung dami ng converts niya. Ang bilin niya ay ingatan ninyo ang kawan. Ang punto, ang pamumuno ay hindi tungkol sa mga tropeo, kundi sa kalusugan at kinabukasan ng komunidad na pinaglilingkuran mo. At para hindi lang ito manatiling teorya, may binigay na modernong kwento sa material. Isang leader ng non-profit daw na nagangalang Sara. Dito makikita yung integridad sa pagkilos. Naharap siya sa isang desisyon, tanggapin ang isang malaking donasyon mula sa isang kumpanyang may questionableng etika para mapalago agad ang organisasyon o manatili sa kanilang prinsipyo kahit mas mabagal ang pagunlad. At yun ang classic na dilema, di ba? Yung mabilis na resulta laban sa tamang proseso. At pinili ni Sarah yung mas mahirap na daan. Tinanggahan niya yung pera. Sa simula, mukha siyang talo. Pero sa katagalan, yung ginawa niyang yun ang nagpatibay sa reputasyon at tiwala ng publiko sa organisasyon nila. Nagresulta ito sa mas matatag at pangmatagalang suporta. Dito pumapasok yung isang konsepto na talagang tumatak sa akin sa Source Network. Ang pamumuno raw ay stewardship o pangangasiwa, hindi pagmamayari. Teka, ipaliwanag natin yan. Ano ang pagkakaiba ng stewardship sa ownership? Kapag ownership, ang tingin mo sa posisyon, sa team, sa kumpanya ay sa'yo. Kaya ang tanong mo palagi, anong makukuha ko rito? Paano ko aasenso? Pero kapag stewardship, ang pananaw mo ay ipinagkatiwala lang sa'yo yan, hindi yan sa'yo. Kaya ang tanong ay nag-iiba. Paano ko ito mapapangalagaan ng tapat? Paano ko ito palalaguin para sa kapakanan ng iba at para sa susunod na hahalili sa akin? Binabago nitong buong motibasyon mula sa paglilingkod sa sarili patungo sa paglilingkod sa misyon. Malinaw yon. So, kung yan ang tamang sukatan, paano natin ito maabot? Dito na yung tinukoy ng material yung dalawang haligi para makatapos ng maayos. Unahin natin yung integridad.
Sinasabi rito na hindi lang ito simpleng huwag kang magsisinungaling. Mas malalim pa raw dyan. Oo, at ang ganda ng ginamit nilang paglalarawan. Ang integridad daw ay hindi isang aksyon lang, ito ay isang estado ng pagiging buo. Inihalin tulad ito sa isang building na lahat ng parte, pundasyon, pader, bubong, ay perfectly aligned at matibay. Kapag ang sinasabi mo ay tugma sa ginagawa mo, kahit walang nakatingin, yan ang integridad. Walang hypocrisy. Sinipi pa nga ulit si Pablo sa pamamaalam niya. Hindi ko pinag-imbutan ng pilak o ginto o damit ni Niman. Isipin mo, isang leader na sa dulo ng kanyang termino, ang masasabi niya ay hindi niya ginamit yung posisyon para yumaman. Napakalakas nun. Sobra. At yung integridad na yan ang magiging pundasyon para sa pangalawang haligi, ang pagtitiyaga o perseverance. Kasi hindi naman laging madali, di ba? At dito, napakaraming halimbawa sa material. Hindi lang sila basta listahan ng pangalan, para silang mga case study sa pagharap sa iba't ibang klase ng pagsubok. Eksakto! Kinuha nila si Moises, ang pagsubok sa kanya, burnout, 40 taon na pinamumunuan ng isang reklamador at rebelding grupo sa disyerto. Yung pagtitiagan niya, laban sa internal exhaustion at frustration. Tapos si Nehemias, na muling itinayo ang pader ng Jerusalem. Ang pagsubok sa kanya, external threats. May mga banta sa buhay niya, may mga naninira sa kanya. Yung pagtitiagan niya ay laban sa takot at oposisyon. At si Daniel, na natiling tapat sa ilalim ng sunod-sunod na paganong rehimen, ang pagsubok sa kanya, cultural pressure, mas madaling mag-compromise pero hindi niya ginawa. Grabe, pag tinitingnan mo sa ganyang anggelo, parang nakikita mo yung sarili mong struggle sa kanila. At ikinonect na nga ito ng source sa mga modernong leader, yung CEO na kailangang mag-navigate sa isang economic crisis, yung pastor na 20 taon nang naglilingkod sa isang community sa kabila ng mga personal na pagsubok. So, ang punto pala, hindi hadlang ang mga pagsubok, kundi kasama talaga sila sa proseso. Yan mismo, tinawag pa nga itong proseso ng pagpapadalisay. Dito raw nasusubok at nahuhubog ang tunay na karakter. At idiniin sa material na ang pagtitiyaga ay hindi isang natural na katangian na meron ka o wala ka. Isa raw itong disiplina na nililinang. At nagbigay sila ng 3 practical na paraan para palakasin ito. Panalangin para sa divine strength, accountability o yung pagkakaroon ng mga taong pwede kang kausapin at ituwid, at asapat na pahinga para maiwasan ang burnout. Pinaghihirapan ito, hindi lang hinihintay. Okay, so kailangan pala ng integridad at pagtitiyaga para makarating sa finish line. Matibay na pundasyon at tibay ng dibdib. Pero ang tanong, para saan ba lahat ng pagod na to? Para lang masabing natapos mo? Dito yata pumapasok yung mas malaking bakit na tinutukoy sa material. Binanggit dito ang konsepto ng multiplication o pagpaparami. At dito nagiging mas malinaw yung legacy mindset. Ipinaliliwanag dito na ang pagpaparami ay ang sadyang paghubog sa mga susunod na leader. Ang tunay na tagumpay mo raw ay hindi nasusukat sa galing ng performance mo, kundi sa dami at galing ng mga taong na mentor mo para magpatuloy ng misyon. Kasi isipin mo, kung lahat ng impluensya at galing ay nagtatapos sa'yo, pag nawala ka, tapos na rin ang lahat. Limitado ang epekto, pero kung nakapag-invest ka sa iba, yung legacy mo nagpapatuloy at lumalago pa kahit wala ka na. Parang pagtatanim ng puno, hindi lang pagpitas ng bunga. May binigay na konkretong halimbawa diyan si John Wesley. Sabi sa material, yung impluensya niya ay buhay pa rin hanggang ngayon, daang-daang taon na ang nakalipas. Bakit? Kasi hindi niya nasentralisa yung pamumuno sa sarili niya. Sa halip, lumikha siya ng mga sistema, nag-train ng mga lay preachers, at binigyan sila ng kapangyarihan na mamuno sa kani-kanilang lugar. Hindi niya ginawang bida ang sarili niya, ginawa niyang bida yung misyon. Yun ang tunay na pagpaparami. Eksakto. At natural na daloy mula dyan ay yung huling konsepto ng impact o epekto. Dito ngayon, ikinumpara ng source yung 2 klase ng scorecard na ginagamit natin sa pagsukat ng sarili. Tinawag niya itong temporal metrics laban sa eternal metrics. Teka, temporal metrics medyo malalim pakinggan. Sa practical na buhay ng isang manager o isang community organizer, ano ang itsura niyan?
Paano mo malalaman kung eternal na ba ang epekto mo o baka magandang pakinggan lang sa papel? Magandang tanong yan. At sinagot yan ng material sa isang napaka-practical na paraan. Ang temporal metrics, yan yung mga bagay na nakikita at nabibilang ngayon. Yung promotion mo, yung paglaki ng kita ng kumpanya, yung dami ng followers mo sa social media. Mahalaga ang mga yan, pero panandalian lang. Ang eternal metrics naman, ayon sa pagkakapaliwanag dito, ay yung mga bagay na hindi laging nakikita agad pero may pangmatagalang epekto sa karakter at kaluluwa ng mga tao. Halimbawa, sa halip na bilangin mo lang yung sales, binibilang mo rin ba yung mga team members na naturuan mong maging tapat? Sa halip na bilangin yung attendees sa event, tinitignan mo rin ba kung may mga buhay na tunay na nabago? So, parang promosyon laban sa mga alagad na nahubog. Paglago ng building laban sa paglago ng komunidad sa loob. Gets ko na, may isang linyang binitawan sa source na talagang tumatak. Ang ningning ay kumukupas, ang katapatan ay nananatili. Napakasimple pero ang bigat. At yan ang pinakasama rin ng lahat, na sa huli, ang ultimong sukatan ng pamumuno mo ay yung espiritual at moral na bunga. Yung mga buhay na nabago, yung kulturang naitatag na may integridad, yung mga taong pinalakas dahil sa tapat mong paglilingkod. Yun yung epekto na hindi kayang burahin ng panahon. Okay, so far puro ideal scenario yung pinag-uusapan natin. Magkaroon ng integridad, magtigas, mag-iwan ng magandang epekto. Pero alam naman natin, madaling sabihin yan. Ang ganda na binanggit din pala sa material kung paano to nasisira. Ano daw yung mga classic na dahilan ng pagbagsak ng mga leader? Dito na siguro papasok yung mga babala. Oo. At mahalaga ito kasi dito tayo natututo sa pagkakamali ng iba. Ipinakita sa source ang mga kwento na nagsisilbing babala. Unang-una, si Haring Saul. Perfect example ng magandang simula. Mahusay, mapagkumbaba sa umpisa. Pero anong nangyari? Dahan-dahan kinain ng pride at insecurity. Naging mas mahalaga sa kanya ang opinyon ng tao kesa sa utos ng Diyos. Yung pagbagsak niya hindi biglaan. Isa itong mabagal na pagdulas dahil sa mga maliliit na kompromiso sa loob. May isa pa, di ba? Si Demas, yung kasama ni Pablo. Si Demas, ang kwento niya, mas subtle pero mas nakakatakot para sa marami sa atin. Hindi siya nagkaroon ng malaking iskandalo. Ang sabi lang sa Biblia, iniwan niya si Pablo dahil minahal niya ang kasalukuyang sanlibutan. Hindi siya biglang naging masama. Dahan-dahan lang siyang naanod. Marahil napagod na siya sa hirap o naakit siya sa mas komportableng buhay. Ang aral dito na idiniin sa material ay madalas ang pagbagsak ng isang leader ay hindi dahil sa isang malakas na atake mula sa labas, kundi dahil sa mga unti-unting nabubulok na pundasyon sa loob na hindi nabantayan. Nako, yan ang delikado, yung mga hindi mo napapansin. Kung ganon, ano yung mga balang sinyales or red flags na sinasabi ng source na dapat nating bantayan sa ating sarili? Paano natin malalaman kung nagsisimula na tayong maligaw ng landas? Naglista ang source ng 5 at ito'y parang isang self-check para sa ating lahat. Una, complacency or pagiging kampante, yung pakiramdam na okay na to, na ayaw mo nang matuto o magbago. Delikado yan. Pangalawa, pagmamataas o pride, kapag nagsimula ka ng umasa sa sarili mong galing at karanasan at hindi nasagabay ng iba o ng Diyos. Pangatlo, pagkalayo sa Diyos, kapag ang mga espiritual na disiplina tulad ng panalangin ay nagiging checklist na lang, wala ng puso. Yung pang-apat, yan yung nakikita ko madalas sa mga leader. Oo, yung pang-apat, pag-iisa o isolation. Kapag sinasadya mo ng ilayo ang sarili mo sa mga taong pwedeng magbigay sa iyo ng tapat na payo o accountability. Yung echo chamber kung saan puro papuri na lang naririnig mo. At panghuli, pagtutok lamang sa mga panandali ang resulta o short-term focus. Yung sobrang abala ka sa pag-apulan ng sunog araw-araw na nakakalimutan mo na yung pangmatagalang misyon at epekto. Sabi sa source, itong 5 na ito ay parang mga warning lights sa dashboard ng kotse. Hindi pa sira ang makina, pero sinasabihan ka nang may kailangan kang ayusin bago pa mahuli ang lahat.
Grabe, napaka-practical nun. So ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Matapos nating himayin, parang binibigyan tayo ng material na ito ng isang kumpletong balangkas para sa pamumuno na nakatuon sa katagalan. Inililipat niya yung spotlight mula sa magandang simula patungo sa matapat na pagtatapos. Hindi pala ito tungkol sa isang malaking pasabog na launch, kundi sa tahimik at matatag na pagpapatuloy araw-araw. Yan ang buod. Ang pamumuno, ayon dito, ay isang pangangasiwa na may legacy mindset. Ang bawat desisyon mo ngayon, iniisip mo ang epekto nito hindi lang bukas, kundi sa susunod na henerasyon. At para hindi ito manatiling konsepto lang, nagbigay pa ang source ng isang action plan. Simple lang, may mga pang-araw-araw na gawi, tulad ng paglaan ng oras sa panalangin at pagpapakita ng integridad sa maliliit na bagay, tulad ng pagiging on time o pagtupad sa maliliit na pangako. At mayroon ding pangmatagalan na check-up, tama. Oo. Ininukahi nila ang pagkakaroon ng quarterly personal review. Isang oras kada 3 buwan kung saan tinatanong mo ang sarili mo. Kumusta ang integridad ko? Nagtitiyaga ba ako? Nag-i-invest ba ako sa ibang tao? At kumusta ang mga warning signs? Ang ideya ay yung mga maliliit na, consistent na gawi na ito ang siyang bumubuo ng isang buhay ng katapatan na hahantong sa isang maayos na pagtatapos.